Ako ang ika-12 na yaya na inupahan para alagaan ang 8 anyos na si Ivy Santos, anak ng bilyonaryong CEO na si Jaime Santos. Binigyan ako ng ahensya ng babala na walang nakapagtagal ng higit sa 3 linggo. Sabi nila, imposible ang bata, sobrang spoiled na hindi na mababawi. Pero nang una kong makita si Ivy, nakita ko ang isang bagay na hindi napansin ng iba pang 11 na yaya. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman saan mo pinapanood ang kwentong ito. I-share sa comments sa ibaba at mag-subscribe para sa marami pang kwento tungkol sa kapangyarihan ng awa at pag-unawa. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo pabalik sa araw na pumasok ako sa mansyon ng mga Santos at nakilala ang batang babae na magpapabago sa aking pananaw sa lahat. Ako si Ella Gomez at palagi akong naaakit sa mga batang itinakwil ng iba. May degree ako sa child psychology at 50 taong karanasan sa pagtulong sa mga batang galing sa mahihirap na background. Akala ko nakita ko na ang lahat. Pero nang tumawag ang ahensya ng Peton sa akin tungkol sa posisyon sa mga Santos, nagdalawang isip pa ako. Sasabihin ko sa iyo ng tapat, Ella, sabi ni Jing. Peton, direktor ng ahensya, ang boses ay mahigpit sa pagkainis. Ito ang pinakamahirap na placement natin. Napakahirap ng bata, sobrang hirap talaga. Nagpadala na kami ng 11 na yaya sa bahay na yan sa nakalipas na 1 taon at kalahati at wala ni isa ang nakapagtagal ng higit sa 3 linggo. Ano ba talagang dahilan kung bakit siya ganoon kahirap? Tanong ko, talagang interesado. Pagiging galit? Pagsira ng gamit? Ayaw sumunod sa anumang rules o routine? Naghagis siya ng pintura sa mga yaya? Nagtago ng gamit nila? Minsan pa nga tinawag pa niya ang pulis, sinabing kinidnap siya ng yaya. Napapagod na ang ama. Nakatrabaho ko na ang mahihirap na bata dati pero ito ay mukhang sobrang extreme kahit sa pamantayan ko. Ano ang tungkol sa ina? Kasali ba siya sa disiplina? May katahimikan. Namatay ang ina 2 taon na ang nakaraan. Cancer. Sila na lang ni G. Santos at Ivy. At siya napakaabala niyang tao. Madalas siyang magbiyahe para sa negosyo. Bigla, nalinawan ang larawan. Isang 8 anyos na nawalan ng ina, may amang malamang gumagamit ng trabaho para makayanan ang sariling kalungkutan. Hindi nakataka-taka na nag-aalsa ang bata. Kukunin ko ang posisyon, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Ella, hindi ko akalain na naiintindihan mo. Ang batang ito ay nakapagpaiyak na ng matatandang babae. Higit na maraming yaya ang napagdaanan niya kaysa sa ilang pamilya sa buong buhay nila. Maganda ang sahod, desperado si G. Santos, pero ang emosyonal na pasanin. At gang, Peton, nakatrabaho ko na ang mga batang nagdadalamhati. Minsan, ang pinakamahirap na pag-uugali ay nagmumula sa pinakamalalim na sakit. Mabuti, buntong hininga siya. Kung sigurado ka, pero huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng babala. Maaaring magtaka kayo kung bakit ang may degree sa child psychology ay nagtatrabaho bilang yaya sa halip na sa klinika. Ang totoo, sinubukan ko muna ang tradisyonal na landas. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho ako ng 8 buwan sa isang children's mental health clinic. At habang marami akong natutunan, naging frustrated din ako sa mga limitasyon ng sistema. Nakaupo ako sa sterile na opisina kasama ang mga batang desperadong nangangailangan ng tulong. Pero 50 minuto lang ako makikita sa kanila 1 beses sa 1 linggo. Nakikita ko ang mga bata na gumagawa ng breakthroughs sa sesyon namin pero sa susunod na linggo ay bumabalik na naman sa regression dahil hindi nagbabago ang kapaligiran sa bahay nila. Parang nilalagyan ko lang ng band-aid ang sugat na kailangan ng operasyon. Ang huling-huling daya ay nang nagtatrabaho ako sa isang 5 anyos na batang lalaki na ang behavioral issues sa eskwela ay malinaw na nagmumula sa kaguluhan sa bahay. Alam ko eksakto kung ano ang kailangan niya. Consistency, emotional support, isang taong nakakaintindi sa kanyang triggers, pero 1 oras lang sa 1 linggo ang maibibigay ko. Ang natitira ay mag-isa siya. Doon ko na-realize na minsan ang pinaka-epektibong therapy ay hindi nangyayari sa opisina. Nangyayari ito sa pang-araw-araw na buhay, sa mga sandali kung kailan nararamdaman ng bata na ligtas siyang maging vulnerable, sa consistency ng pagkakaroon ng taong talagang nakakaintindi,
na naroroon sa ordinaryong mga sandali na bumubuo ng pagkabata. Ang pagiging yaya ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na gamitin ang aking psychology training sa mas holistic na paraan. Sa halip na gamutin ang sintomas 1 oras sa 1 linggo, maari kong tugunan ang root causes sa pamamagitan ng pagiging naroroon sa buong araw-araw na karanasan ng bata. Makikita ko ang mga pattern na hindi lalabas sa clinical na setting at maibibigay ko ang uri ng consistent therapeutic relationship na kailangan ng ilang bata para maghilom. Akala ng tatay ko na sayang ang edukasyon ko, pero alam ko na ginagamit ko ito sa eksaktong paraan na dapat para tulungan ang mga bata na hindi lang makayanan ang kanilang problema, kundi umunlad kahit na may mga ito. Ang estate ng mga santos ay eksakto kung ano ang inaasahan ko mula sa tahanan ng isang bilyonaryo. Matataas na bakal na gate, circular driveway na kayang tumanggap ng 2 dosenang sasakyan at isang mansyon na mukhang galing sa magasin. Pero habang umaakyat ako sa hagdan sa harap, hindi ko iniisip ang yaman na ipinapakita. Si Jaime Santos mismo ang nagbukas ng pinto na nagpagulat sa akin. Mas bata siya kaysa inaasahan ko. Siguro late 30s, may pagod na mga mata na nagpapahayag ng mga walang tulog na gabi at walang katapusang pag-aalala. Miss Gomez, sabi niya, inabot ang kamay. Salamat sa pagdating mo. Aminado ko, hindi ako optimistic, pero mataas ang papuri ni Jinggis Peton sa iyong qualifications. Salamat sa pagkakataon, G. Santos. Excited akong makilala si Ivy. Inihatid niya ako sa isang foyer na mas malaki pa sa buong apartment ko, dumaan sa living room na mukhang hindi kailanman tinirhan, hanggang sa family room na nagpapakita ng mas maraming palatandaan ng aktwal na paggamit. Mga libro na nakakalat sa mesa, mga drawing ng bata na nakadikit sa refrigerator, mga laruan sa basket sa tabi ng sofa. Ivy, tawag niya pataas sa hagdan. Baba ka at makipagkita kay Miss Gomez. Agad at malakas ang sagot. Ayaw ko! Hindi ko gusto ang isa pang tangang yaya. Sabihin mo umalis na siya. Nanigas ang panga ni G. Santos at nakita ko ang pagkainis at pagkahiya sa mukha niya. Pasensya na, sabi niya ng mahina. Ganyan na siya mula noong namatay ang nanay niya. Sinubukan ko na ang lahat. Therapy, disiplina, rewards, consequences. Wala talagang gumagana. Gaano katagal siyang nag-therapy? Mga X na buwan, pero ayaw niyang kausapin ang therapist. Umupo lang siya ng tahimik o nagtantrum. Sa huli, sinabi ng therapist na wala nang saysay kung ayaw ni Ivy na sumali. Tumango ako, iniimbak ang impormasyon. G. Santos, okay lang ba kung aakyatin ko siya para makipagkita sa kanya? Minsan, iba ang reaksyon ng mga bata kapag nasa sarili nilang space. Mukhang skeptical siya. Pwede mong subukan, pero babala ko sa iyo, may naghagis na siya ng gamit sa mga yaya dati. Nung nakaraang linggo, ibinuhos niya ang buong bote ng shampoo sa yaya number 11. Tatanggapin ko ang panganib. Umaakyat ako sa grand staircase, sinusundan ng tunog ng mukhang inililipat na muebles. Ang hallway ay may linya ng family photos. Nakikita ko ang progression mula sa masasayang family pictures kasama ang magandang blonde na babae na siguradong nanay ni Ivy hanggang sa mas recent na photos ni G. Santos at Ivy kung saan pareho silang mukhang pilit ang ngiti. Nakita ko ang kwarto ni Ivy sa dulo ng hallway. Sarado ang pinto pero naririnig ko siyang mukhang inaayos ang muebles. Kumatok ako ng mahina. Umalis ka, agad ang sagot. Hi Ivy, ako si Ella. Hindi ako nandito para pilitin kang gawin ang ayaw mo. Gusto ko lang magpakilala. Sabi ko umalis ka. Ayaw ko ng isa pang tangang yaya. Okay, hindi mo kailangang gusto ako rito. Pero pwede ko bang tanungin ka ng isang bagay? Katahimikan. Ano ang nangyari sa huling yaya? Yung may shampoo. Narinig ko ang maliit na tawa mula sa likod ng pinto. Mabilis na pinigil. Masama siya, sabi ni Ivy, sa wakas. Sinabi niya na ako ay makulit at ikakahiya ako ng nanay ko. Nanikip ang dibdib ko. Hindi kataka-taka na nag-aalsa ang batang ito. Kakilakilabot na bagay iyon para sabihin. Hindi kailanman ikakahiya ka ng nanay mo. Paano mo alam? Hindi mo nga kilala ang nanay ko? Tama ka. Hindi ko siya kilala.
Pero alam ko na ang mga nanay ay mahal ang mga anak nila kahit ano, kahit wala na sila. Mas matagal ang katahimikan ngayon. Pagkatapos, mahina, susubukan mo bang pilitin akong maglinis ng kwarto, kumain ng gulay at matulog ng maaga? Iyon ba ang ginawa ng ibang yaya? Oo, at sinabi nila na dapat kong itigil ang pagdadalamhati sa nanay dahil nakakaapekto ito kay daddy. Nagkaroon ako ng galit sa mga dating yaya, pero pinanatili kong kalmado ang boses ko. Ivy, pwede ko bang sabihin sa'yo ang isang sikreto? Ano? Sa tingin ko, tama lang na malungkot ka sa nanay mo. Malungkot din ako kung wala ang nanay ko. Totoo? Totoo. Sa katunayan, sobrang lungkot ako nang mamatay ang nanay ko. Mas matanda ako sa'yo. 16 ako, pero sobrang lungkot pa rin ako. Bumukas ng kaunti ang pinto at nakita ko ang maliit na mukha na may maitim na buhok at malalaking kayumangging mata. Namatay din ang nanay mo? Oo. At alam mo ba, minsan hanggang ngayon malungkot pa rin ako kahit 10 taon na ang nakaraan. Mas malapad na bumukas ang pinto at nakita ko ng buo si Ivy Santos. Maliit siya para sa 8 anyos, may maitim na buhok ng ama niya pero ang mga delicate features ng nanay niya. Naka-princess dress siya na mukhang napagdaanan na ng marami. Pero ang sumunod ay ganap na nagpagulat sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Ivy, bigla nang matigas at suspetsoso ang boses. Nagsisinungaling ka lang para magustuhan kita. Lahat ng yaya nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Ivy. Talagang namatay ang nanay ko nang ako ay... Patunayan mo! Biglang sigaw niya, ang mukha ay nanigas sa galit. Lahat nagsisinungaling, lahat nagsasabi ng mga bagay para maging mabuti ako tapos umaalis sila. Bago ako makareact, kinuha niya ang isang maliit na ceramic figurine mula sa dresser at hinagis ito sa akin. Umilag ako at nabasag ito sa dingding sa likod ko. Ivy, naiintindihan ko na galit ka. Hindi mo naiintindihan. Nasa full meltdown mode na siya, kinukuha ang anumang nasa abot kamay at hinahagis. Isang libro na lumipad sa tabi ng ulo ko, sinundan ng stuffed animal, tapos picture frame na nabasag sa sahig. Galit ako sa iyo! Galit ako sa inyong lahat! Gusto ko ang nanay ko! At pagkatapos, bigla na lang katulad ng pagsisimula, humupa ang bagyo. Bumagsak si Ivy sa gitna ng kalamidad na nilikha niya, umiiyak sa uri ng hilaw at basag na tunog na nagmumula sa pinakamalalim na lugar ng lungkot. Narinig ko ang mga yabag na tumatakbo pataas sa hagdan, si G. Santos siguro, na alerto ng ingay. Pero itinaas ko ang kamay nang lumitaw siya sa pinto, sininyasan siyang maghintay. Dahan-dahan, maingat, pumasok ako sa kwarto at umupo sa sahig mga 6 talampakan ang layo mula kay Ivy. Hindi masyadong malapit para makasikip pero sapat na malapit para malaman niyang hindi ako aalis. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo tungkol sa nanay ko at tama ka na malamang nagsinungaling sa iyo ang iba. Tahimik na humupa ang pag-iyak ni Ivy kahit hindi siya tumingin. At ganap na tama ka na hindi ko naiintindihan ang lahat. Hindi ko naiintindihan kung ano ang pakiramdam na maging ikaw o mawalan ng nanay sa edad na 8. Sumilip siya sa akin sa pagitan ng mga daliri. Pero naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam na sobrang galit at malungkot na gusto mong sirain ang lahat sa paligid mo. Naiintindihan ko ang pakiramdam na lahat ay nagsisinungaling sa iyo o sinusubukang gawing mabuti ka sa mga salitang walang saysay. Totoo? Bulong niya. Oo. Sumigaw ako sa tatay ko ng marami at sinabi ko sa mga guro na galit ako sa kanila kahit hindi totoo. At sinira ko rin ang ilang bagay na mahalaga sa tatay ko. Hinagis ko ang coffee mug ng tatay ko sa dingding dahil sobrang galit ako na umiinom siya ng kape na parang normal lang lahat nang hindi na magiging normal. Umupo ng kaunti si Ivy, pinunasan ng ilong sa manggas. Naparusahan ka ba? Oo. Pero alam mo ba kung ano ang sinabi ng tatay ko pagkatapos? Ano? Sinabi niya, naiintindihan ko kung bakit ka galit. Galit din ako. Pero sa susunod na magustuhan mong sirain ang isang bagay, hanapin natin ang bagay na okay lang sirain para hindi ka masaktan o masira ang mahalaga. Totoo? Totoo. At binigyan niya ako ng box ng lumang pinggan na hindi na namin kailangan. At tuwing magugustuhan kong sirain ang isang bagay, maaari kong dalhin isa sa labas at basagin sa bakod.
Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, mukhang tunay na interesado si Ivy sa halip na galit o defensive. Nakakatulong ba? Oo. Hindi dahil naayos ng pagbasag ang kahit ano, kundi dahil may naintindihan na kailangan kong mailabas ang mga galit na damdamin sa ilang paraan. Tumingin si Ivy sa paligid sa kaguluhan na nilikha niya. Basag na figurine pieces, nakakalat na laruan, baligtad na muebles. Gumawa ako ng malaking gulo. Oo, pero ang gulo ay maaaring linisin. At alam mo ba? Sa tingin ko kailangan mong gumawa ng gulo na ito. Sa tingin ko kailangan mong ipakita sa akin kung gaano kalaki ang galit at lungkot mo. Ginawa ko. Sa tingin ko rin, dahil ngayon alam ko. Ngayon alam ko na hindi ka lang maliit na batang nagtatantrum. Ikaw ay maliit na batang namimiss ng sobra ang nanay niya, na minsan ang damdamin ay masyadong malaki para hawakan ng katawan mo. Matagal akong tinitigan ni Ivy na parang sinusubukan kung dapat ba siyang magtiwala sa akin o maghagis ng isa pa. Sa wakas, sabi niya, tutulungan mo ba akong linisin ito? Siyempre, habang magkasama kaming nag-aayos ng kwarto niya, nararamdaman ko si G. Santos na nanonood mula sa pinto. Nang makita ni Ivy ang basag na piraso ng ceramic figurine, umiyak siya ulit. Nasira ko ang balerina ni Mommy. Binigay niya sa akin bago siya mamatay at ngayon, nasira na. Pasensya na, sweetheart. Dapat masakit iyan. Nasira ko ang lahat ng maganda, sabi niya, maliit at talunan ng boses. Hindi totoo. Nasira mo lang ang isang bagay ng sobrang laki ng damdamin mo. Hindi ibig sabihin na sinisira mo ang lahat ng maganda. Pero paano kung sinira ko rin? Ivy, sabi ko, umupo sa tabi niya kasama ang basag na piraso sa kamay. Ang mga tao ay hindi katulad ng figurine. Hindi tayo madaling masira. At kahit masaktan tayo minsan, maari tayong gumaling. Pangako? Pangako. At alam mo ba, baka maayos pa natin ang balerina na ito. Minsan, ang mga nasirang bagay ay maaaring buuin ulit sa paraang mas espesyal pa. Okay? Gusto mo ba ang kwarto ko? Inilipat ko ang lahat ng muebles para magkaiba. Doon ko talagang tiningnan ang kwarto at nasira ang puso ko. Talagang inayos ni Ivy ang lahat ng muebles pero hindi randomly. Itinulak niya ang lahat. Kama, dresser, toy chest, laban sa dingding, iniiwan ang gitna ng kwarto na ganap na walang laman. Parang gumawa siya ng barrier sa paligid niya. Isang kuta ng muebles para itaboy ang mundo. Napaka-creative nito, sabi ko, seryoso. Gumawa ka ng sarili mong espesyal na space sa gitna. Sinabi ng ibang yaya na gulo ito at pinilit akong ibalik lahat. Sa tingin ko, interesting ito. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ito ginusto ganito? Umupo si Ivy sa gitna ng walang laman na space, cross-legged sa carpet. Dahil kapag itinulak ang lahat palayo, walang makakabagsak sa akin o masisira o mawawala. Ang karunungan at sakit sa pahayag na iyon ay nagpabigat sa hininga ko. Natutunan ng batang ito na ang mga bagay at tao na minamahal niya ay maaaring mawala ng walang babala. Kaya sinusubukan niyang kontrolin ang kapaligiran sa tanging paraan na alam niya. Umupo ako sa harap niya sa walang laman na space. Maraming katuturan iyan. Kapag nawawala ang mga bagay, nakakatakot. Nawala ang nanay, sabi ni Ivy, nang walang emosyon. Sinabi ni Daddy na pumunta siya sa langit, pero sa tingin ko, nawala lang siya dahil masama ako. Oh, sweetheart, hindi. Hindi nawala ang nanay mo dahil masama ka. Nagkasakit siya. At minsan, kapag sobrang sakit ng tao, tumitigil ang katawan nila kahit ayaw nilang umalis. Pero kung mas mabuti ako, baka mas sinubukan niyang manatili. Nanood ako ng luha sa mata ko. 2 taon nang dinadala ng batang ito ang bigat ng inakalang kasalanan at walang tumulong sa kanya na maintindihan na hindi dahil sa kanya ang pagkamatay ng nanay niya. Ivy, pwede ko bang sabihin sa iyo ang isang napaka-importante? Tumango siya. Nang mamatay ang nanay ko, inakal ko rin na kasalanan ko. Inakal ko na kung mas mabuting anak ako o mas tumulong sa bahay o mas sinabi ko na mahal ko siya, baka hindi siya nagkasakit. Kasalanan mo ba? Hindi. At matagal bago ko naintindihan iyon. Hindi namamatay ang mga nanay
dahil masama ang mga anak nila. Namamatay sila dahil minsan ang katawan ay nagkakasakit sa paraang hindi maayos ng doktor kahit gaano karaming pagmamahal. Matagal na tahimik si Ivy, pinipitas ang carpet. Sa wakas, sabi niya, sinabi ng ibang yaya na dapat kong itigil ang pag-iisip tungkol sa nanay at mag-focus sa pagiging mabuti kay daddy. Ano ang tingin mo doon? Sa tingin ko tanga sila. Ayaw kong itigil ang pag-iisip sa nanay. Kung ititigil ko, baka makalimutan ko siya. Ganap na tama ka. Hindi mo dapat itigil ang pag-iisip sa nanay mo. Ang pag-iisip sa mga minamahal nating wala na ay isa sa paraan para panatilihin sila malapit sa atin. Totoo? Totoo? Gusto mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa nanay mo? Ano siya? Sa susunod na oras, ikinuwento sa akin ni Ivy ang tungkol sa nanay niya. Ikinuwento niya kung paano gumagawa ang nanay niya ng pancake na may funny shapes. Kung paano siya nagbabasa ng 3 bedtime stories sa halip na isa. Kung paano siya amoy bulaklak at laging alam kung ano ang sasabihin kapag natatakot o malungkot si Ivy. Siya ang nagbubrush ng buhok ko tuwing gabi. Sabi ni Ivy, hinahawakan ang magulo niyang buhok. 100 brushes. Sabi niya, magiging shiny ito tulad ng princess. Ang ganda niyan. Nagbubrush ka pa ba ng buhok? Sinusubukan ni Daddy minsan, pero hindi niya alam. At ang mga yaya gusto lang ilagay sa ponytail para wala sa daan. Gusto mo bang brushan ko ang buhok mo? Susubukan kong gawin ito tulad ng ginawa ng nanay mo. Nagliwanag ang mata ni Ivy. Gagawin mo? Siyempre, kunin natin ang brush mo. Habang dahan-dahang binubrush ko ang buhok ni Ivy, binibilang ng malakas hanggang 100 tulad ng ginagawa ng nanay niya, nararamdaman ko ang pag-alis ng tensyon sa maliit niyang katawan. Hindi ito tungkol sa hair care. Ito ay tungkol sa koneksyon, sa pagpaparangal sa alaala ng nanay niya, sa pagpapakita kay Ivy na importante at dapat ituloy ang mga bagay na ginawa ng nanay niya para sa kanya. Ella, sabi ni Ivy nang matapos, bakit? Aalis ka ba tulad ng ibang yaya? Susubukan kong manatili ng sobra kung papayagan mo ako. Paano kung masama ako? Paano kung magtantrum ako o masira ang mga bagay? Kung ganoon, magkakasama nating malalaman kung bakit ka nalulungkot at maghahanap tayo ng mas mabuting paraan para harapin ang mga big na damdamin. Hindi ko sasabihin na makulit ka. Kailanman. Hindi ka makulit, Ivy. Ikaw ay maliit na batang namimiss ng sobra ang nanay niya at ganap na normal at okay iyon. Nang dumating si G. Santos para tingnan kami isang oras, pagkatapos, nakita niya kaming nakaupo sa kama ni Ivy, nagtingin-tingin sa photo album ng nanay niya. Si Ivy ay nakayakap sa akin, tinuturo ang mga larawan at ikinukuwento ang kwento sa bawat isa. Hindi pa niya. Simula niya tapos tumigil, tinitingnan kami sa pagkamangha. Hindi pa niya pinayagan ng ibang yaya na tingnan ang mga larawang iyon. Daddy, sabi ni Ivy, tumatalon. Namatay din ang nanay ni Ella, tulad ng sa akin, at sinabi niya na okay lang na malungkot at okay lang na isipin ng nanay. Ang mga mata ni G. Santos ay nakatingin sa akin sa ibabaw ng ulo ni Ivy at nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Pagkamangha, ginhawa, at marahil ang unang ningning ng pag-asa na naramdaman niya sa mahabang panahon. Ganoon ba? Sabi niya, umupo sa kama sa tabi namin. Ano pa ang sinabi ni Ella sa iyo? Sinabi niya na hindi ako makulit. Pinanood ko ang mukha ni G. Santos habang nagsasalita ang anak niya at nakita ko ang sandali na na-realize niyang hindi ganoon kahirap si Ivy gaya ng inakala niya. Ang sakit at guilt na dumaan sa kanyang mukha ay nagsabi sa akin na napalunod siya sa sariling lungkot na hindi niya napansin ng anak. Sa mga sumunod na linggo, nakapagsimula ako ng routine kay Ivy na iba sa sinubukan ng mga dating yaya. Sa halip na ipilit ang structure at disiplina, nag-focus ako sa pagtulong sa kanya na iproseso ang lungkot at maghanap ng healthy na paraan para ipahayag ang damdamin. Gumawa kami ng memory box para sa nanay niya, pinunuan ng photos, letters at maliit na alaala. Nagtanim kami ng garden sa backyard na may favorite flowers ng nanay niya. Nagtatag kami ng bedtime rituals na nagpaparangal sa alaala ng nanay habang lumilikha ng bagong tradisyon. Pinakamahalaga, nag-uusap kami araw-araw. Nag-uusap tungkol sa damdamin. Lungkot, galit,
takot, pagkalito. Tinuruan ko si Ivy na okay ang lahat ng damdamin, pero may mabuti at hindi masyadong mabuting paraan para ipahayag ito. Kapag galit ka, paliwanag ko isang araw pagkatapos ng maliit na meltdown niya dahil sa nasirang laruan. Okay lang na maramdaman yon, pero sa halip na maghagis o sumigaw, ano pang maaari mong gawin? Masabi ko sa iyo na galit ako. Magandang idea. Ano pa? Maaari akong mag-drawing ng galit na picture. Perpekto. O maaari kang mag-punch ng pillow o tumakbo sa backyard o mag-jumping jacks. Maraming paraan para mailabas ang galit na damdamin nang hindi nasasaktan ng sarili o iba o nasisira ang mga bagay. Hindi agad tumigil ang mga tantrum, pero mas kaunti at hindi na ganun kasidhi. Pinakamahalaga, nagsimulang lumapit sa akin si Ivy kapag nalulungkot siya sa halip na itago ang damdamin hanggang sumabog. Ella, sabi niya isang hapon, nakita ako sa kusina na naghahanda ng snack niya. Malungkot ako tungkol kay Mommy ngayon. Salamat sa pagsabi sa akin, sabi ko, umupo sa mesa kasama niya. Alam mo ba kung ano ang nagpapalungkot sa iyo lalo ngayon? Sinabi ni Tommy sa eskwela na pupunta ang mommy niya sa school play sa susunod na linggo at naalala ko na hindi na makakapunta ang nanay ko sa school play ko kahit kailan. Dapat talagang mahirap marinig iyon. Oo, at gusto kong itulak si Tommy. Pero naalala ko ang sinabi mo tungkol sa galit na damdamin, kaya pumunta ako para sabihin sa iyo. Sobrang proud ako sa iyo sa ginawang choice na yon. Ano ang makakatulong sa iyo na maging mas mabuti ngayon? Pwede ba nating tingnan ang picture ni Mommy sa huling school play ko? Siyempre, ang mga sandaling ito ng koneksyon at emosyonal na katapatan ay nagpapalitan kay Ivy mula sa batang nagpapahayag ng lahat sa pamamagitan ng destructive behavior tungo sa maliit na batang natututo na kilalanin at i-communicate ang damdamin. Pero ang tunay na breakthrough ay dumating 6 na linggo matapos ako magsimula nang bumalik si G. Santos mula sa business trip at makita ang ibang tahanan kaysa sa iniwan niya. Dumating siya sa Biyernes gabi at nakita kami ni Ivy sa kusina na naghahanda ng hapunan. Naka-step stool si Ivy, maingat na hinahalo ang palayok ng sopas habang nag-chop ako ng gulay malapit. Masayang nagkukwento siya tungkol sa araw niya sa eskwela, tungkol sa book na binasa niya at drawing na ginawa. Daddy, tawag niya nang makita siya, pero sa halip na tumakbo agad sa kanya, bumalik siya sa stove. Kailangan kong patuloy na halo-halo o masusunog ang sopas. Tinuruan ako ni Ella kung paano magluto. Tumayo si G. Santos sa pinto, tinitingnan ang eksena. Nagluluto siya. Nagtatrabaho kami sa life skills, pagluluto, paglilinis, pag-aalaga sa sarili. Nagbibigay ito sa kanya ng sense of control at accomplishment. At wala. Tumigil siya, tumingin sa kusina na medyo magulo pero hindi nasira. Walang tantrum, walang basag na pinggan. Daddy, mabuting bata ako, sabi ni Ivy nang walang emosyon. Minsan hindi, pero kadalasan oo. Tinuruan ako ni Ella na kapag magugustuhan kong mag-tantrum, sabihin ko sa kanya kung ano ang mali sa halip. Ganun ba? Oo, at tinuruan niya akong okay lang na miss si Mommy at ang pag-miss kay Mommy ay hindi ibig sabihin na hindi ako makakatuwa minsan. Pinanood ko ang mukha ni G. Santos habang pinoproseso niya ang sinasabi ng anak. Ang ginhawa at pagkamangha sa ekspresyon niya ay malinaw. G. Santos, sabi ko ng mahina habang nakatuon si Ivy sa paghalo. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng hapunan? May ilang bagay akong gustong pag-usapan tungkol sa progreso ni Ivy. Siyempre, at Ella, salamat. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero ito ang pinakamapayapa kong nakita sa bahay na ito mula nang mamatay si Mommy. Tapos na ako, sabi ni Ivy, hindi tumitingin mula sa sopas. Okay lang sabihin, Daddy. Sabi ni Ella na ang pag-uusap tungkol sa malulungkot na bagay ay nagpapabawas ng takot. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro si Ivy sa kwarto, umupo kami ni G. Santos sa study niya. Nakikita ko ang pagod sa mukha niya, ang bigat ng 2 taon ng single parenting sa isang batang nagdadalamhati habang pinamamahalaan ang sariling lungkot at demanding na career. Kailangan kong itanong sa'yo, ano ang ginawa mo na hindi nagawa ng 11 ibang yaya? Paano mo siya na-reach?
Pinakinggan ko kung ano ang sinasabi ng pag-uugali niya sa halip na itigil lang ang pag-uugali. Hindi dahil spoiled o kulang sa disiplina si Ivy. Nag-aalsa siya dahil nalulunod siya sa lungkot at guilt na walang tumulong na iproseso. Guilt. Sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ng nanay niya. Inakal niya na kung mas mabuting bata siya, mas sinubukan ng nanay niyang manatili. Naputla ang mukha ni G. Santos. Hindi niya sinabi sa akin iyon. Madaling hindi magkaroon ng salita ang mga bata para ipahayag ang ganong komplikadong damdamin. Sa halip, ipinapahayag nila sa pag-uugali. Ang tantrums, ang pagsira, ang ayaw makipag-bond sa bagong yaya. Lahat iyon ang paraan niya ng pagsasabi, nasasaktan ako at hindi ko alam kung paano harapin. Pero sinubukan namin ang therapy. Minsan hindi pa handa ang mga bata para sa formal therapy agad. Minsan kailangan muna nilang maramdaman na ligtas at nauunawaan sila. Si Ivy ay nangangailangan ng taong magva-validate sa damdamin niya at tulungan siyang maintindihan na normal at healthy ang grief, hindi isang bagay na dapat mabilis na malagpasan. Matagal na tahimik si G. Santos, nakatitig sa labas ng bintana sa garden na tinamnan namin ni Ivy ng favorite flowers ng nanay. Nabigo ako sa kanya, hindi ba? Hindi ka nabigo sa kanya. Nagdadalamhati ka rin. At ginawa mo ang pinakamabuti sa mga tool na mayroon ka. Pero G. Santos, sa tingin ko hindi lang si Ivy ang nangangailangan na iproseso ang pagkawala na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kailan ka huling nag-usap tungkol sa asawa mo? Kailan ka huling nagbigay ng pahintulot sa sarili na magdalamhati sa halip na maging busy lang sa trabaho? Mapait ang tawa niya. Wala akong oras para magdalamhati. May kumpanya akong pinapatakbo at anak na inaalagaan. Pero ang pagiging busy ay hindi nagpapawala ng lungkot. Inaantala lang ito. At napakatalino ng mga bata. Nararamdaman ni Ivy na iniwasan mo ang sariling sakit, kaya nararamdaman niya na kailangan niyang iwasan din ang kanya. Kaya ano ang suggestion mo? Sa tingin ko, dapat mong isaalang-alang ang therapy para sa sarili mo. At dapat kayo ni Ivy ay maglaan ng mas maraming oras para mag-usap tungkol sa nanay niya. Kailangan niyang malaman na ligtas na miss siya ng nanay niya sa harap mo, na hindi niya kailangang protektahan ka mula sa lungkot niya. Hindi ko alam kung paano siya kausapin tungkol doon. Tuwing binabanggit niya ang nanay niya, parang babagsak ako. Okay lang iyon. Okay lang na umiyak sa harap ng anak mo. Ipinapakita nito na normal ang lungkot at miss mo rin ang nanay niya. Sa mga sumunod na buwan, pinanood ko ang pamilya Santos na dahan-dahang gumaling. Nagsimula si G. Santos ng therapy at nagtrabaho ng mas kaunti, naglaan ng mas maraming oras sa bahay kasama si Ivy. Nagtatag sila ng bagong tradisyon habang nagpaparangal sa mga luma. Binisita nila ang libingan ng nanay sa birthday niya. Nagluto sila ng favorite meals niya sa espesyal na okasyon at nag-uusap tungkol sa kanya ng bukas at tapat. Patuloy na umunlad si Ivy. Bihira na ang tantrums. At kapag may mahirap na sandali, may tools siya para i-communicate kung ano ang nararamdaman sa halip na mag-alsa lang. Nakagawa siya ng mga kaibigan sa eskwela, sumali sa activities, at dahan-dahang nagsimulang magtiwala na hindi mawawala ng walang babala ang mga minamahal niya. Ella, sabi niya isang gabi habang inihihiga ko siya sa kama. Hindi ako malungkot kay Mommy ngayon. Okay lang. Hindi mo kailangang malungkot araw-araw. Alam ko, pero gusto kong sabihin sa'yo dahil dati inakal ko na kung hindi ako malungkot, nangangahulugan na nakakalimutan ko siya. Pero ngayon, alam ko na maaari akong maging masaya at naaalala pa rin siya. Eksakto iyon. Gusto ng nanay mo na maging masaya ka. Sa tingin ko magugustuhan ka niya, Ivy, sabi niya nang may pag-iisip. Sa tingin ko magiging masaya siya na dumating ka para alagaan ako. Sa tingin ko magiging proud siya kung gaano ka kabayani at malakas. 1 taon at kalahati matapos ako magsimula sa pamilya Santos, tinawag ako ni G. Santos sa study niya para sa inakalang routine check-in tungkol sa progreso ni Ivy. Ella, sabi niya, may sasabihin ako sa iyo. May offer akong posisyon na mangangailangan na lumipat kami sa London sa loob ng 2 taon. Nanikip ang puso ko. Nagmamahal na ako sa pamilyang ito at ang ideya ng pag-alis sa kanila ay nakakabagabag.
Gusto kong itanong kung isa sa alang-alang mo na sumama sa amin. Naging mahalaga ka sa buhay namin at hindi ko maisip na kailangang mag-adjust si Ivy sa bagong yaya ulit, lalo na sa ganitong malaking move. Gusto mo akong sumama sa London? Gusto ko kang sumama kahit saan kami pumunta. Ella, iniligtas mo ang anak ko. Iniligtas mo ang pamilya namin. Alam ko na hindi dapat permanenteng career ang pagiging yaya para sa iyo, pero sana isaalang-alang mo na manatili sa amin ng pangmatagalan. Babayaran namin ang pagpapatuloy ng iyong edukasyon kung gusto mo. Susuportahan namin ang anumang goals mo, pero pakiusap huwag kaming iwan. Tiningnan ko ang lalaking ito na natutong maging vulnerable, magdalamhati ng bukas, ilagay ang emosyonal na pangangailangan ng anak sa harap ng kaginhawahan niya. Naisip ko si Ivy na nagbago mula sa galit at destructive na bata tungo sa confident at emotionally intelligent na maliit na batang alam kung paano humingi ng kailangan. G. Santos. Sabihin ko, hindi ko maisip ang kahit ano na mas gusto kong gawin kaysa ipagpatuloy na maging bahagi ng buhay ni Ivy. Totoo sa salita, sinuportahan ni G. Santos ang pagpapatuloy ng aking edukasyon sa buong panahon namin. Habang inaalagaan si Ivy, tinapos ko ang master's degree sa child psychology sa pamamagitan ng online courses at weekend intensives. Inayos ng Pamilya Santos ang schedule para sa mga pag-aaral ko. Madalas si G. Santos ang sumasalo sa bedtime duties kapag may evening classes or exams ako. Bakit patuloy ka pang nag-aaral? Tanong ni Ivy isang gabi, nakita ako sa kitchen table na may textbooks na nakakalat. Alam mo na kung paano tulungan ang mga bata? Dahil palaging may bago pang matutunan, paliwanag ko. Iba-iba ang bawat bata at gusto kong siguraduhin na mayroon akong lahat ng tools para tulungan sila. Natututo ka ba tungkol sa mga batang katulad ko? Natututo ako tungkol sa lahat ng uri ng bata. Mga batang malungkot, galit, takot, nahihirapan makipagkaibigan. Kung mas marami akong natutunan, mas magiging mabuti ako sa pagtulong. Nagkaroon ng bagong kahulugan ang aking pag-aaral habang ina-apply ko ang theoretical concepts sa totoong buhay kasama si Ivy. Isinulat ko ang master's thesis ko tungkol sa attachment at grief sa early childhood, gumagamit ng malaki ng karanasan sa Pamilya Santos habang pinapanatili ang privacy at anonymity nila. Nagpursige rin ako ng specialized training sa play therapy, art therapy, at trauma-informed care. Binayaran ni G. Santos ang pag-attend ko sa conferences at workshops na uunawaan na ang aking professional development ay direktang nakikinabang sa anak niya. Si Ella ay hindi lang yaya namin. Narinig ko siyang nagsabi sa isang colleague. Siya ay child development specialist na nakatira sa amin. Nakukuha ni Ivy ang uri ng individualized expert care na hindi kayang abutin ng karamihan sa pamilya. Sa panahon namin sa London, nakipag-connect ako sa child psychologist sa Great Ormond Street Hospital. Nag-obserba sa trabaho nila at natutunan ang iba't ibang therapeutic approaches. Nagsimula pa ako ng support group para sa expatriate families na nahaharap sa childhood grief at trauma. Gusto kong gawin ang ginagawa mo kapag lumaki ako, sabi sa akin ni Ivy isang araw habang pinapanood niya ako na naghahanda ng materials para sa support group. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Tanong ko, curious sa pananaw niya. Tinutulungan mo ang mga bata na maging mas mabuti kapag malungkot o takot sila. Pinapakinggan mo sila at hindi mo pinipilit na itigil ang damdamin. Magandang description iyan. Gusto mo bang tulungan ang mga bata balang araw? Siguro. O baka tulungan ko ang mga matatanda na hindi alam kung paano tulungan ang mga bata, tulad ni Daddy bago ka dumating. Ang insight niya ay hindi kailanman nagpapahinto sa pagkamangha sa akin. Sa edad na 11, may sophisticated na pag-unawa siya sa emotional intelligence na kulang sa maraming matatanda. Miss pa rin niya ang nanay niya at malamang palagi, pero natutunan niyang ang lungkot at saya ay maaaring magkasama. Na ang pagmamahal sa taong wala na ay hindi nangangahulugan na hindi ka maaaring magmahal sa mga naririto. Nag-asawa muli si G. Santos sa isang magandang babae na si Jordan, na nauunawaan na hindi siya pumapalit sa nanay ni Ivy, kundi nagdadagdag sa pamilya. Si Ivy ang nagsuggest na magpakasal sina Jordan at tatay niya,
at tumulong siya sa pagplano ng kasal. Sa tingin ko magugustuhan ni Mommy si Jordan at magiging masaya siya na hindi na malungkot si Daddy palagi. Sabi niya sa akin habang pumipili kami ng flowers para sa ceremony. Para sa akin, natuklasan ko na minsan ang pinaka-importante na trabaho na ginagawa natin ay hindi ang career na pinlano natin, kundi ang buhay na natitisod natin kapag sinusunod natin ang puso sa halip na ang inaasahan. Hindi ko sinasadyang maging permanenteng bahagi ng Pamilya Santos, pero hindi ko na maisip ang buhay ko sa ibang paraan. Natutunan ko na ang mga batang tinatawag na mahirap o imposible ay madalas lang mga batang nasasaktan sa paraang hindi nauunawaan ng matatanda. Natutunan ko na ang lungkot ay hindi sumusunod sa timeline at ang paghilom ay nangyayari hindi kapag itinigil natin ang pag-miss sa mga nawala natin, kundi kapag natutunan nating dalhin ang pagmamahal natin sa kanila kasabay ng pagmamahal sa mga naririto pa. May mga sandali pa ring sobrang miss ni Ivy ang nanay niya kapag dumating ang lungkot na parang alon. Pero ngayon, may tools siya para sumakay sa alon sa halip na mahila sa ilalim. At may pamilya siya, biological at pinili, na hahawak sa kanya ng matatag hanggang lumipas ang bagyo. Ang maliit na batang minsang itinulak ang lahat ng muebles laban sa dingding para protektahan ang sarili mula sa pagkawala ay natutunan na sulit ang panganib ng pag-ibig. At ang yaya na dapat pansamantala ay nakahanap ng permanenteng tahanan sa espasyo sa pagitan ng lungkot at paghilom, sa magandang gulo ng pamilyang natututong magmahal ulit. Isang ganap na makapangyarihang kwento tungkol sa pagtingin lampas, sa mahirap na pag-uugali, tungo sa sakit sa ilalim, at kung paano minsan ang pinakamahirap na bata ay ang mga pinaka-nangangailangan sa atin. Ano ang tingin mo sa approach ni Ella sa pagtulong kay Ivy na iproseso ang lungkot sa halip na kontrolin lang ang pag-uugali? Ipaalam sa amin ang iyong saloobin sa comments sa ibaba. Kung naantig ka sa nakakaantig na kwentong ito tungkol sa paghilom, pamilya at kapangyarihan ng pag-unawa, ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like at siguraduhin na mag-subscribe para sa marami pang nakaka-inspire na kwento na nagdiriwang sa mga bond na pinili nating likhain. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang bagong upload. Salamat sa panonood at makikita tayo sa susunod.